Hello po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome pong muli dito sa ating channel, Atoy TV, kung saan nagbibigay tayo ng tamang impormasyon at tamang collector's value sa mga barya. So eto nga guys, ngayong araw ay pag-uusapan natin itong 5 piso ni Ferdinand Marcos. So ayan, 1979. Ang sikat na sikat dito guys ay yung 1975. So mamaya sa dulo ng ating video, bibigyan ko kayo ng tips guys kung ano yung 1995 na pwede nyong i-keep at maibenta sa mga coin collector. So ayan. At eto nga guys, ating pag-usapan itong 5 piso. Magkano nga ba ang totoong collector's value nito? 1979, 5 piso. Bago tayo dumako sa collector's value nito guys, so alamin natin ang features ng bariyang ito. So ito po ay standard circulating coin. So ito po ay ginamit natin nung araw. Ayan, at ito po ay may date na 1975 hanggang 1982. So, ayan po, ang kanyang value, 5 pesos. At ang kanyang currency ay piso. Ang composition ay nickel. At may bigat po ito na 22 grams. At may diameter na 36.5 mm. At ang kapal naman po nito ay 2.6 mm. At ang kanyang shape, round. Ayan. Ang kanyang orientation ay medal alignment. So, ayan, medal alignment. At ang barya pong ito ay na-demonetize noong January 2, 1998. So, ayan. At tignan po natin kung ano ang makikita natin. So, ayan, ang makikita natin sa Ubers, guys. Ayan, ang coat of arms of the Philippines. At may nakasulat dito sa bandang taas na paikot, Republika ng Pilipinas. Yan. At nakalagay dito ang isang bansa, isang diwa. Yan. Dito sa baba ng coat of arms. At ang kanyang denomination, 5 piso. At ang kanyang mint mark, yan, FM. So ito po ay gawa sa ibang bansa guys. Dalawang klase po kasi ang ating 5 piso. So yung isa po BSP at ito naman ay gawa sa Franklin Mint. Ayan, sa Pennsylvania, United States. So ayan, FM. So ayan po yung kanyang mint mark. Yung sa BSP naman po, so walang ganyan. Wala kang mint mark na makikita. So ayan po, yung makikita natin dito sa Ubers nung bariyang ito. At dumako naman tayo dito sa reverse. So, ayan, ito po ang reverse ng barya. At makikita po natin dyan ang mukha ni Ferdinand Marcos na left-facing bust of Ferdinand Marcos. So, ayan. At ang salitang, ang bagong lipunan. So, nakapaikot po dito yan. At dito naman sa harapan niya ay ang September 21, 1972. At dito naman sa bandang ibaba, ayan, nakalagay dyan, Pangulong Ferdinand E. Marcos. At may 2 star sa magkabila at ang kanyang mint year 1979. So iyan po yung makikita natin sa Ubers nung baryang ito. At ngayon nga ay dumako tayo sa totoong collector's value nito. So alamin natin kung magkano ba ang collector's value nito. Pero bago yan guys, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. So pasuyo na po ng subscribe button yan. At yung notification bell po, huwag niyong kalilimutan para updated po kayo sa mga bago nating upload. Ayan, para magkaroon ng idea kayo. At syempre, i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo at kaibigan para maging sila ay maging aware sa mga totoong collector's value ng mga lumang barya natin dito sa Pilipinas. So, ayan. At ngayon nga ay dadako na tayo guys sa kung magkano ba talaga ang collector's value nito. So, ang 1979 po
ay dalawang klase. Pero parehas silang Franklin Mint. Ito pong hawak natin ay special uncirculated. So, ayan. At ito po ay may 10,000 na expected na ginawa. So, ang frequency po nito ay 3%. At ang collector's value nito sa uncirculated ay 450. So, yun lang po yung may collector's value na nakarecord sa kanya. Sa uncirculated condition, 450. At yung isang klase naman po nito na 1979, yung proof na mayroon lang pong frequency na 1.6%. So, medyo maliit-liit yun. Kaya, mas maganda kung yun yung hawak nyo. Pero yun po ay proof. At merong bilang na 3,645 expected po. So, ayan. Iyan po yung 1979. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng tip kung ano yung 1975 na pwede nyo pong ikip at pwedeng bilhin sa inyo ng mga coin collector. So, ang 1975 din po kasi ay dalawang klase. Isang gawa dito sa Pilipinas at yung tatlo naman ay gawa sa United States. So, ayan. Ang 1975 po na dapat nyo i-collect ay meron dapat FM, yung kagaya po nito na nasa gilid. So, ayan. Iyan po yung mint mark ng Franklin Mint. So, kapag wala pong ganito, yung 1975 nyo, ay common lang po yan. So, meron yung 20 million guys, napakarami. Ang math po nito na 1975 ay may frequency na 2%. Yan. At yung proof naman po ay 14%. At yung special uncirculated ay 2%. Lahat po yun Franklin Mint. So, pag hindi po Franklin Mint yan at wala nung mint mark na to, so, common lang po yan. Kaya po, huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi ang 1975 ay libo-libo ang halaga. Gayahan ang sabi ko, dapat may FM o yung mint mark ng Franklin Mint, yung 1975 nyo. At pero syempre, dapat yung kondisyon ay maganda. Uncirculated or AU condition. So, yun po yung talagang bibilin din po sa inyo ng mga collectors. Kasi yun ay proof, matte at special uncirculated. So, ayan po. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating pinag-usapan na barya na 5 piso 1975. So, ayan. At sana po ay i-like at i-share nyo yung ating video. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. So, ayan guys. Sana po ay malinaw sa lahat ang collector's value nung ating pinag-usapan na 1979. So, ayan, sa uncirculated 450. And special uncirculated po itong hawak natin. At yung proof ay medyo mahal din yun guys. So, ayan lamang po. Maraming salamat po sa lahat.